Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Darwin na isang pilantod mula nang siya ay isilang. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay tumutulong pa rin siya sa malupit niyang lola na si Lola Biring. Araw-araw ay umaakyat siya sa bundok kasama ang matanda nilang kabayo na si Kalbo. At sa pagkamatay ng kabayo ni na Darwin, ay isang puting kabayo ang natagpuan niya sa bundok. May kakaibang naramdaman si Darwin sa naturang kabayo hanggang sa dumating ang mga gabi na nagsimulang matakot ang lahat ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa pagsalakay ng isang nilalang. Ano ang kayang gawin ng isang pilantod na gaya ni Darwin upang iligtas ang kanilang baryo mula sa mga aswang? At anong tulong ang makukuha niya mula sa puting kabayo na natagpuan niya sa bundok? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Umiiyak na umuwi sa kanilang bahay ang 11 taong gulang na batang si Darwin. Halos hindi siya makahinga dahil sa pag-iyak. Hawak niya sa isang kamay ang tali na nakakonekta sa kabayo niya na si Kalbo. Pinangalanan niya yon ng ganun dahil wala itong buhok. Sa isa naman niyang kamay ay tangan niya ang kanyang saklay na putol sa gitna. Kailangan ni Darwin ng saklay dahil isa siyang pilantod. Payat ang kaliwang binti at paa niya. Yun ay naging epekto nang magkaroon siya ng polio nung sanggol pa lamang siya. Nakita si Darwin ng kanyang Lola Biring. Imbis na maawa, ay napakunot ang noo ng matanda. Darwin, ano tumiiyak ka na naman? Hindi ba sabi ko, ayoko nang uuwi ka rito nang umiiyak? Inaway na naman po kasi ako ng mga bata. Hindi pa po sila nakontento sa panglalait sa akin. Napilantod po ako. Sinira pa po nila ang saklay ko. Bakit kasi hindi ka lumaban? Ang sabi ko sa'yo, kapag may nanunokso sa'yo ay lumaban ka. Hampasin mo na saklay mo, hampalusin mo. Kaya ka inaapi ng mga bata rito ay dahil hindi ka lumalaban. Pero Lola, paano naman po ako lalaban sa kanila? Pilay po ang isa kong paa, tapos ang dami pa po nila. Natatakot po ako na baka kapag nilabanan ko po sila, pagtulungan po nila ako at bugbugin. Ayan, yan pa ang isang problema sa'yo. Puro ka na lamang takot, takot, takot. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro takot ang paiiralin mo. Paano na? Kapag namatay na ako, sige. Ano nang mangyayari sa'yo? Matatakot ka pa rin. Pwede po bang wag niyo na po akong pagalitan, Lola? Nasira na naman po ang saklay ko. Ayusin niyo naman po. Hindi na. Hindi ko na yan aayusin. Sawag-sawa na akong ayusin ang saklay mo na yan. Palagi na lamang nasisira. Ano po? Pero Lola, paano na po ako makakalakad kung wala po akong saklay? Pwes, masanay kang maglakad ng walang saklay. Total palagi ang sinisira ng mga bata. Kaya mas mabuti pang wag nang ayusin yung saklay mo. Mahihirapan po akong umakyat sa bundok kung wala po akong saklay. Hindi ka pa marunong makaintindi. Ang sabi ko ay sanayin mo ang sarili mo na maglakad ng walang saklay. Sa kanong silbi ng kabayong yan kung hindi mo sasakyan? Pagpihira kang bata ka. Sakyan mo yan kapag aakyat at bababa ka sa bundok. Napakasimple ang solusyon sa problema mo.
Matuto ka ngang mag-isip at huwag mong inaasa ang lahat sa akin. Pero matanda na po kasi si Kalbo, Lola. Mahihirapan po siya kapag sumakay po ako sa kanya. Hirap na nga po siya sa pagbubuhat ng mga gulay tapos dadagdag pa po ako. Kung ang kabayong yan ang mas iisipin mo kaysa sa sarili mo, aba, bahala ka. Sige na, sige na. Ayusin mo na ang mga gulay para maibenta ko na ang mga yan. Masyado ka nagsasayang ng oras. Walang imik na sinunod ni Darwin ang utos ng kanyang lola Biring. Huminto na siya sa pag-iyak habang awang-awa siya sa kanyang sarili. Kahit nahihirapang maglakad ng walang saklay, ay pilit pa rin siyang humakbang. Ilang beses siyang nabuwal, ngunit kahit isang beses ay hindi siya tinulungan ni Lola Biring. Nakataas ang noo na pinanood siya ng matanda hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay. Itinali ni Darwin si Kalbo sa puno ng mangga. Kinuha niya ang upuan na siyang tinutungtungan niya upang kunin ang 2 tiklis na nasa likod ng kabayo. Nakakabit ang mga tiklis sa palangka o yung bagay na inilalagay sa likod ng kabayo para may upuan ang sasakay dito. Matapos maibaba ni Darwin ang mga tiklis, ay hinugasan niya na ang mga gulay sa balon. Meron siyang naani na pechay, mustasa, talong at okra. May maliit na lupa si Lola Biring sa bundok. Ang lupang yun ay ginawa nitong taniman ng iba't ibang klase ng mga gulay. Si Darwin ang umaakyat sa bundok para mag-ani, habang ang lola naman niya ang naglalako ng mga gulay na makukuha niya. Ang kabayong si Kalbo ang katulong ni Darwin sa pagdadala ng mga gulay pababa ng bundok. Matanda na si Kalbo nang mabili yun ni Lola Biring nung nakaraang taon. Matapos mahugasan ang mga gulay, ay inilagay na ni Darwin ang mga yun sa bilao. Kinuha na yun ni Lola Biring para ibenta. Magsaing ka mamaya ha. Dapat pagbalik ko ay nakaluto ka na. Baka naman unahin mo pa ang pakikipaglaro kay Rodel. Lola, hindi niyo pa ba muna aayusin yung saklay ko bago po kayo umalis? Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina ay mag-aral ka ng maglakad ng walang saklay? Tigilan mo na ako at nasasayang ang oras ko sa'yo. Wala nang nagawa pa si Darwin nang umalis na si Lola Biring. Bumalik siya sa likod ng bahay at doon ay nilapitan at kinausap niya ang kabayong si Kalbo. Kalbo, paano na kaya to? Paano na ako makakakit ng bundok? Ngayong sira na naman ang aking saklay. Ayaw naman tong ayusin ni Lola Biring. Siguro nagsawa na siya sa pag-ayos ng saklay ko kasi maraming beses na itong nasira eh. Nagulat si Darwin nang marinig niya ang malakas na pagtawag ng nag-iisa niyang kaibigan na si Rodel. Hinayaan lang niya yon hanggang si Rodel na mismo ang nagtungo sa likod ng bahay. Pagkakita nito kay Darwin ay napanganga ito sa labis na gulat. Aba, Darwin, anong himala to? Wala ka yata saklay ngayon. Nakakalakad ka na ba? Sana nga ay nakakalakad na ako, Rodel. Kaya wala akong saklay kasi sinira na naman ni Waldo tsaka ng mga kaibigan niya. Na naman? Ano ba napapala nila sa pagsira ng saklay mo? At palagi nilang ginagawa yun. Pambihira naman sila, oo. Hindi ko rin alam sa kanila eh. Parang natutuwa kasi sila kapag nakikita nila akong nahihirapang maglakad eh. O ano? Gusto mo ba resbakan natin si Waldo? Alam mo, matagal na akong pikon sa pagbumukha nun eh. Ako ang susuntok, tapos ikaw naman nasisipa. Kita mo? Pati ikaw tinutokso mo rin ako. Ako pa talaga ang sisipa ah. Pilantod nga ako eh. Biro lang, pinapatawa lang naman kita eh. Pero ipaayos mo na lang sa lola mo saklay mo.
Hindi ba ganun naman ang ginagawa niya kapag nasisira yun? Wala na. Ayaw na ni Lola na ayusin yung saklay ko. Nagsawa na siguro siya. Ang sabi niya, sanayin ko na lang daw ang sarili ko na maglakad ng walang saklay. Alam mo, minsan may pagkasadista din yung Lola Biring mo. Paano na tayo makakapaglaro niyan? Ngayong wala ka na saklay. Ewan ko. Baka nga tama si Lola. Dapat sanayin ko na ang sarili ko na maglakad ng walang saklay. Pambihira ka, napakadali mo naman sumuko. Nasa ba saklay mo? Ako na lang mag-aayos kung ayaw ni Lola Biring. Itinuro ni Darwin kay Rodel ang kinaroroonan ng kanyang saklay. Kinuha yun ni Rodel sa silong ng kubo at napapailing nito yung tinignan. Sige. Ako nang bahala rito. Nandito pa naman ang telang tinali rito ng lola mo. Kaya madali lang tong ayusin. Kaya mong ayusin yan? Yung hindi na mapuputol? Kaya kong ayusin, pero hindi ko may papangako na hindi na mapuputol to. Ano ba tingin mo sa akin? Marunong mag-magic? Sinimulan nang ayusin ni Rodel ang putol na saklay ni Darwin. Muli nitong inikot ng mahigpit ang tali na siyang nagsosuporta sa saklay. Makalipas ang ilang sandali, ay maayos na ulit yun at nakangiting inabot yun ni Rodel kay Darwin. Oh, kita mo na? Maayos na ulit. Wala ka nang dapat problemahin. Mabuti naman. Maraming salamat, Rodel ha. The best ka talagang kaibigan kahit kailan. Paano hindi ako magiging the best? Ako lang naman ang nag-iisa mong kaibigan. De, biro lang. Baka masaktan ka na naman kasi isa lang ang kaibigan mo. O sige na, testingin mo na yung saklay mo. Sigurado ko na matibay ang pagkakagawa ko riyan. Kasi napakahigpit ng pagkakatali ko dyan eh. Tumango ng nakangiti si Darwin. Inipit na niya sa kanyang kilikili ang saklay at nagsimula siyang maglakad sa tulong nun. Ngunit isang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang muling naputol sa gitna ang saklay. Kaya naman, natumba sa lupa si Darwin. Aray! Aray ko! Aray! Oh, ano nangyari? Bakit nasira ka agad? Darwin, akala ko ba matibay nito? Isang hakbang pa nga lang nasira na kaagad. Di ko rin alam eh. Sigurado ko na maganda ang pagkakatali ko dyan. Akin na nga at aayusin ko na lang ulit. Hindi, wag na Rodel. Salamat na lang. Si Lola lang talaga ang may kayang ayusin tong saklay na to. Siguro nga tama si Lola Biring. Kailangan ko na masanay na maglakad ng walang saklay. Baka nga hindi pwedeng habang buhay ako nakadepende sa saklay. Kasi baka ako rin ang mahirapan kapag nagtagal. Naku, mukhang mahihirapan ka eh. Ang tagal mo nang gumagamit ng saklay, di ba? Wala na akong magagawa, Rodel. Kailangan ko masanay na simula sa araw na to ay hindi na ako gagamit ng saklay kahit kailan. Paano ang pag-akyat at pagbaba mo sa bundok? Baka kapag wala kang gamit na saklay, magpagulog-gulong ka na lang dun pababa. Teka, alam ko na. Sakyan mo na lang si Kalbo. Yan din ang sinabi sa akin ni Lola kanini. Pero ayokong gawin yun. Kawawa naman si Kalbo. Masyado na siya matanda at baka hindi na rin niya kayanin kung dadagdag pa ako sa bigat na kailangan niyang dalhin sa tuwing aakyat at bababa kami sa bundok. Talagang iniisip mo pa si Kalbo kaysa sa sarili mo ha. Pero kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Bahala ka. Alam ko naman na hindi kita mapipilit sa hindi mo gustong gawin eh. Ay, oo nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap dito. Nakalimutan ko na tuloy na yayayain kita na manguha ng bayabas sa bakuran namin. Ang dami ng hinog na bunga. Sigurado matutuwa ka. Sige na Rodel, ikaw na lang muna ang manguha ng bayabas. Hindi kasi ako pwedeng umalis ngayon kasi wala pa si Lola Biring. May mga inutos kasi siya sa akin na kailangan kong matapos bago siya makauwi. Ay, ganun ba? Okay, sige. Ikaw ang bahala. O kaya galito na lang. Baka dalan na lang kita rito ng mga makukuha kong bayabas. Okay ba yun sa'yo? Sige, ikaw ang bahala. Matapos yung sabihin ni Rodel, ay umalis na ito
habang pinagmamasdan ni Darwin ang kaibigan niyang si Rodel na naglalakad palayo, ay hindi niya naiwasan ang makaramdam ng inggit. Siguro, kung hindi lang ako pilantod at nakakalakad ako ng normal gaya ni Rodel, ay hindi ako tutuksoy ng mga bata dito sa baryo namin. Siguradong nakakapaglaro din ako kasama nila. Bakit pa kasi ako naging pilantod eh? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Darwin. Sandali siyang nangarap na sana ay biglang magkaroon ng isang himala na siyang magiging daan upang maging normal na ang kanyang paglalakad. Simula nang muling nasira ang saklay ni Darwin, ay pinilit niya nang maglakad nang wala yon. Halos gumapang na siya kapag matarik na ang dinadaanan niya paakyat sa bundok. Nanginginig ang tuhod niya at pawis na pawis ang buo niyang katawan. Pinili pa rin ni Darwin na huwag sumakay kay Kalbo dahil alam niyang matanda na ito at mahihirapan lang ito kung dadagdag pa siya sa bigat ng mga gulay na kailangan nilang ibaba mula sa bundok. Sa kabila ng hirap niya, walang malasakit na ipinakita si Lola Biring. Tila ba wala itong pakialam kahit nahihirapan si Darwin sa paglalakad. Kaya sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nararamdaman ni Darwin na mag-isa siyang lumalaban sa bigat ng kanyang kapansanan. Isang araw, kumalat sa buong baryo na may isang aswang ang umaatake roon tuwing sasapit ang dilim. Ayon sa narinig ni Darwin, ay inatake ng aswang ang isang buntis na nakatira sa dulong bahagi ng baryo. Mabuti na lang daw at nakasigaw ito, kaya nagawa itong tulungan ng ibang tao. Ang ganung kwento ay bago kay Darwin. Simula nang magkaisip siya, ay yun ang unang beses na nakarinig siya ng kwento tungkol sa isang aswang. Nang dahil sa madalas na usapan yun sa kanilang lugar, ay unti-unti nang naniwala si Darwin na totoo ang aswang. Kaya naman, habang naghahapunan, ay hindi napigilan ni Darwin na sabihin kay Lola Biring ang bagay na nagbibigay ng takot sa kanya. Lola, alam niyo na po ba na marami ng tao rito sa atin ang bumibili po ng asin? Talagang kilo-kilo po kung bumili sila. Nagkakaubusan na nga po sa palengke. At bakit naman nila ginagawa yun, Aber? Lahat ba sila ay gumagawa na ng daing o itlog na maalat? Hindi po. Pangontra daw po kasi sa aswang ang asin. Takot daw puro ng mga aswang. Lola, tayo po. Hindi po ba tayo bibili ng maraming asin? Ang sabi po ng iba, dapat daw po magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. O kaya naman po, ay maglagay po sa mga gilid ng mga bintana at pinto para daw po hindi makapasok ang aswang. Kalokohan yan. Nagpapaniwala ka sa mga ganyang kwentong barbero. Hindi totoo ang aswang-aswang na yan. Sa tagal ko nang nakatira sa lugar na ito, kahit dulo ng kuko na sinasabi nilang aswang, ay hindi pa ako nakakakita. Pero marami na po nagsasabi na totoo po yung aswang, Lola. Hindi po ba si Ate Cora na buntis ang una pong inatake? Kung hindi po siya natulungan ng mga kapitbahay niya, malamang po, patay na po siya ngayon. Saka yung baby po na dinadala niya. Ha? Magtigil ka ka. Saka ka paniwala sa aswang na yan. Malamang ang gawa-gawa lang yan ng kung sino walang magawa sa buhay para magkalat ng takot sa baryong to. Pero wala naman po sigurong mawawala kung maniniwala po tayo, di ba? Kesa po, magsisi po tayo sa huli. Talagang magsisisi tayo sa huli kapag bumili tayo ng maraming asin tapos isasaboy at sasayangin lang natin. Alam mo ba, Darwin, kaya ka matatakutin ay dahil madali ka maniwala sa mga kwento-kwento lang. Sa akin ka maniwala dahil ako ang lola mo. Walang aswang. Hindi totoo ba kayon? Naiintindihan mo ba? Tanging tango na lamang
ang naisagot ni Darwin. Kahit ang totoo ay natatakot pa rin siya dahil wala silang proteksyon mula sa aswang. Naisip niya na baka biglang sumalakay sa kanilang bahay ang aswang dahil hindi sila nagsasaboy ng asin sa paligid. Sa nakalipas na araw ay mas lalong naging maingay ang kwento tungkol sa aswang. Nadagdagan ang mga taong nagsasabi na nakita nila ang aswang habang ang iba naman ay muntik na raw atakihin at patayin ng naturang nilalang. Nang dahil sa mga ganong kwento ay mas lumala ang takot ni Darwin, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Kasabay nun ay patuloy pa ring nahihirapan si Darwin sa paglalakad nang walang saklay. Naging mabagal tuloy ang pagkilos niya nang dahil doon. Madalas din siyang matumba, lalo na sa tuwing umaakyat siya sa bundok. Isang umaga, nakarating na si Darwin sa kanilang bahay kasama ang kabayong si Kalbo. Galit na lumabas si Lola Biring mula sa kanilang kubo. Natakot si Darwin dahil may dala itong pamalong kawayan. Ano't ngayon ka lang dumating, ha? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Sa tingin mo ba ay may bibili pa na mga gulay sa akin na ganitong oras? Kung karamihan sa mga tao ay nakapagluto na ng kanilang pagkain. Pasensya na po, Lola. Anong pasensya? Siguro nakipaglaro ka na naman kay Rodel, ano? Baka kung saan na naman kayo nagpunta, kaya ngayon ka lang nakauwi. Hindi po, Lola. Talagang mabagal na po akong maglakad ngayon kasi wala na po akong saklay eh. Hindi pa po kasi ako sanay maglakad nang walang ginagamit na saklay. Sandaling natahimik si Lola Biring. Inakala ni Darwin na papaluin siya nito gamit ang hawak nitong kawayan. Ngunit biglang itinapon ng matanda ang kawayan sa paanan ni Darwin. Yan ang gamitin mong tungkod para maging mas mabilis ang paglalakad mo. Pero hindi po ako sanay sa tungkod eh. Mas sanay po ako sa saklay. Baka po pwedeng ayusin niyo na po ang saklay ko, Lola, para mas mabilis na po ako maglakad. Napaka-arte mo. Magpasalamat ka nga at meron kang tungkod kesa wala. Saka mas mabuti lang ganyan. Para kapag nasira ay madaling palitan. Sige na. Ayusin mo na mga gulay sa likod at para maibenta ko na mga yan. Kapag yan hindi na ubos ngayon, ipapalamon ko ang lahat ng yan sa'yo. Buisit na bata ito. Bagsak ang balikat na kinuha ni Darwin ang kawayan at ginamit niya yung tungkod habang naglalakad. Hirap pa rin siya dahil hindi yun gaya ng saklay na mas madaling nasusuportahan ang kanyang bigat. Ngunit ganun pa man, pinilit pa rin niyang gamitin ang tungkod upang hindi na siya pagilitan ni Lola Biring. Simula nang magkaisip si Darwin, ay si Lola Biring na ang kanyang kasama. Wala siyang nakilalang nanay at tatay. Ayon sa lola ni Darwin, sanggol pa lang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nagkaroon daw ng napakalakas na bagyo at tinangay ng rumaragas ang baha ang kanyang ama at ina. Walang buhay na nang matagpuan ang dalawa habang nakabaon sa putik. Kaya sabik si Darwin sa pagmamahal mula sa isang ina at ama. Kahit kailan ay hindi niya yon naramdaman. Ang bagay na yon ang dahilan kung bakit malaki ang inggit niya sa mga bata sa lugar nila na kumpleto ang pamilya. Siya kasi, kahit kasama niya si Lola Biring, ay hindi niya maramdaman na mahal siya nito. Madalas itong nakasigaw sa kanya at tila sinasadya nito na palagi siyang pahirapan. Isang umaga, bumaba si Darwin ng bundok kasama si Kalbo. Punong-puno ng mga gulay ang 2 tiklis na nakakabit sa likod ng kabayo.
Ramdam ni Darwin ang hirap ng matandang kabayo dahil mas mabagal yung maglakad dahil sa dami ng dala nito. Pasensya ka na, kalbo kung marami kang dala ngayon, kung nabibigatan ka. Kailangan na kasing anihin ng mga gulay kasi baka mabulok na ang mga yun eh. Hayaan mo, pag uwi natin ay papakainin at papainumin kita kagad. Nagpatuloy si Darwin sa paglalakad hanggang sa nakarating na sila sa mismong baryo. Agad na nilukob ng takot si Darwin. Nang humarang sa dinadaanan niya ang mga batang palaging nanunukso sa kanya. Nasa unahan ng mga yon si Waldo na palaging nangunguna sa panunukso kay Darwin. Mas lalo pa siyang natakot dahil may dalang mga bato ang mga bata. Waldo, baka pwedeng wag niyo na muna akong tuksuin ngayon Kailangan na naming makauwi ni Kalbo kasi pagod na siya Napapagod din pala ang kabayo mo Oo naman, hindi lang naman tao nakakaramdam ng pagod, kundi pati na rin ang mga hayop. Aba? Teka. Tungkod na pala ang gamit mo ngayon Dapat pala ay Lolo Darwin na ang itawag namin sa'yo. Ay hindi, mas maganda kung Lolo Pilantod. Lolo Pilantod, tama. Pwede po bang magmano po sa inyo? Nagulat si Darwin nang biglang inagaw ni Waldo ang kanyang tungkod at itinapon nito yon sa malayo. Nawalan ng balanse bigla si Darwin, kaya napaupo siya sa lupa. Waldo, grabe ka naman. Bakit mo ginawa yun? Inaano ba kita? Wala lang. Trip ko lang, bakit? Nakakatuwa ka kasing paglaruan Mukha ka kasing kawawang-kawawa. Hindi ba kayo napapagod sa ginagawa niyo sa akin? Hindi pa ba kayo masaya na ilang beses yun na akong tinutokso at pinapahirapan? Magpasalamat na nga lang kayo na wala kayong kapansanan gaya ng sa akin. Nagpapasalamat kami kasi hindi kami pilantod na kagaya mo. Pinilit ni Darwin ang tumayo. Hindi na siya nagsalita sapagkat alam niya na kahit anong sabihin niya ay hindi siya maiintindihan ni Waldo. Kumapit si Darwin sa tali ni Kalbo hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo. Malakas na tumawa si Waldo. Tila sa pagkakataon na yon ay nagalit na si Kalbo at sisipain sana si Waldo. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Aba, lumalaban na yung kabayo mo ngayon Ipinagtatanggol lang niya ako. Parang awa niyo na, Waldo. Huwag niyong sasaktan si Kalbo. Matanda na siya at mahina na. Matanda at mahina na pala. Pero bakit pinagtatrabaho mo pa? Saka, paano kung tinamaan ako ng sipa ng kabayong yan? Mapapa-hospital mo ba ako? Hindi pwedeng hindi ako makaganti sa kabayo mo. Sinimulan ni Waldo ang pagbato sa kabayo ni Darwin at sinundan yun ng iba pang mga bata. Pinaulanan ng mga yon ng bato ang kawawang kabayo. Hindi makapaniwala si Darwin sa nangyayari. Si Kalbo ay nakatayo lang at tila tinatanggap lamang ang mga batong tumatama sa iba't ibang parte ng katawan nito. Iniharang ni Darwin ang sarili upang protektahan ang kanyang kabayo. Tama na! Tumigil na kayo, tama na! Nasasaktan na si Kalbo! Dapat lang yan sa kabayo mo, Lolo Pilantod! Tumigil na kayo! Parang awa niyo na, ano ba? Tama na! Maawa na kayo! Hanggang sa isang bato ang tumama sa noo ni Darwin na nagbigay sa kanya ng sugat. Umagos ang dugo mula roon, papunta sa kanyang muka. Bagya siyang nakaramdam ng pagkahilo at saglit na nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit nanatili siyang nakatayo upang protektahan si Kalbo. Hanggang sa dumating si Rodel kasama ang alaga nitong aso na kulay itim. Nakatali yun pero binitiwan nito ang tali. Lagim! Lapain mo ang mga batang yan! Unahin mo si Waldo
kasi amoy na kulob na higaan. Galit na sinugod ng aso ni Rodel na si Lagim ang mga bata. Natakot ang mga yon at tumakbo ang mga yon palayo kasama si Waldo. Nang wala na sina Waldo, ay nilapitan kagad ni Rodel si Darwin. Hala, ang daming dugo na sugat mo. Ayos lang ako. Si Kalbo, siya ang napuruhan. Oo nga, ang dami niyang sugat. Napakasama talaga ng ugali ng Waldo na yun. Sumusobra na siya. Kailangan ko na siyang maiuwi para malagyan na ng gamot ang mga sugat niya. Salamat pala, Rodel, ah. Kung hindi ka dumating, malamang hanggang ngayon ay binabato pa rin kami ni Waldo. Pero hindi mo na dapat sila pinahabol sa aso mo. Huwag ka mag-alala, kasi hindi nangangagat si Lagim. Nanglalapa lang. Hindi, biro lang. Tinakot ko lang si Waldo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo sa inyo. Kailangan ding magamot yung mga sugat mo. Inuwa ni Rodel ang tungkod na kawayan at ibinigay nito yun kay Darwin. Inalalayan siya ni Rodel sa paglalakad. Ngunit imbis na mag-alala si Darwin sa kanyang sarili, ay mas nag-alala siya para sa alaga niyang kabayo na si Kalbo. Kapansin-pansin na tila nanghihina yon dahil maraming beses yung huminto sa paglalakad na para bang pinipilit lang nitong ihakbang ang mga paa nito. Nang makarating na sila sa bahay ni na Darwin, ay biglang nabuwal si Kalbo. Malakas siyang bumagsak sa lupa at habol nito ang paghinga. Nilukob ng labis na pag-aalala si Darwin. Umupo siya sa tabi ng kabayo at hinawakan niya ang katawan nito. Hindi na napigilan ni Darwin ang mapaiyak sa labis na pag-aalala. Kalbo, huwag mo kong iiwan, ha? Huwag kang mamamatay, ha? Lumaban ka, Kalbo. Parang nangihina na talaga siya, Darwin. Kalbo, pakiusap. Lumaban ka naman, oh. Parang awa mo na, Kalbo. Huwag kang mamamatay. Biglang lumabas si Lola Biring mula sa kanilang kubo. Bagamat nagulat ito nang makita ang nakahandusay na kabayo, ay mas pinili pa rin ito ang magalit kay Darwin. Darwin, ano't napakalakas ng pag-iyak mo? Nakakahiya ka sa mga kapitbahay. Baka isipin nila na namatayan ka. Lola, parang ganun na nga po. Di niyo po ba nakikita na parang mamamatay na po si Kalbo? Tsaka talagang inuna niyo pa pong pagalitan si Darwin kaysa mag-alala kasi puno na po ng dugo ang mukha niya. Mukhang hindi pa naman mamamatay ang apo ko eh. Saka ano bang nangyari? Pinagbabato po ni Waldo si Kalbo. Siyempre, pinotektahan po ni Darwin si Kalbo. Kaya pati po siya ay tinamaan ng bato. Ganun naman pala eh. Kasalanan mo naman pala. Kaya ka nagkasugat sa noo, Darwin. Sino ba naman kasing nasa matinong pag-iisip ang ihaharang ang sarili sa binabatong hayop? Pero hindi lang po basta hayop si Kalbo. Kaibigan ko po siya. Saka siya po ang tumutulong sa atin sa pagkuha po ng mga gulay. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po tayong may bibentang gulay. Hayaan mo nang mamatay na si Kalbo. Matanda naman na talaga yan. Pumasok ka na sa loob at lilinisan ko ang sugat mo. Ayoko po. Si Kalbo po muna ang unahin niyo. Hindi na po siya gumagalaw, Lola. Bihira itong batang ito. Veterinaryo ba ako para ako gumamot sa kabayong yan? Kung ayaw mo linisan at gamutan ko ang sugat mo ay bahala ka sa buhay mo. Basta't wag mo akong sisisihin kapag na-infection yan. Umalik na si Lola Biring sa loob ng kubo. Kahit konting pag-aalala mula sa matanda ay walang naramdaman si Darwin. Patuloy sa pag-iyak si Darwin sa tabi ni Kalbo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng sandaling yon. Para sa kanya ay hindi lang isang kabayo si Kalbo. Kaibigan ang turing niya rito at yun ang hindi naiintindihan ni Lola Biring.
Sa kasamaang palad, tuluyan na ngang binawian ng buhay ang kabayong si Kalbo sa araw na yon. Ang gusto sana ni Darwin ay ilibing ang kabayo, ngunit tinutulan yon ni Lola Biring. Agad na naghanap ang matanda ng bibili ng patay na kabayo para sa karne nito, at nang makahanap ito ay ibinenta nito si Kalbo. Labis ang pagluluksa ng batang si Darwin dahil sa pagkawala ng kanyang kabayo na mahigit 3 taon niyang nakasama. Kaya naman hanggang sa hapunan ay umiiyak siya. Halos hindi niya magawang galawin ang kanyang pagkain dahil wala siyang gana. Ano ba, Darwin? Pwede ba tumigil ka na sa pag-iyak mo? Kung iiyak ka lang sa harap ng pagkain ay mas mabuti pang lumabas ka na muna. Malungkot lang po kasi ako. Kasi wala na po si Kalbo. Hayaan mo. At kapag nakakita ako ng murang kabayo, ay bibili ako kahit hulugan para matahimik ka na sa pag-iyak-iyak mo na yan. Kasi hindi ka na nakakatuwa. Hindi po mapapalitan ng kahit sinong kabayo si Kalbo, Lola. Kaibigan ko po siya. Saka dapat po ay pumayag na lang po kayo na ilibing po natin siya kesa sa ibenta. Hindi ka ba nag-iisip? Kung hindi ko binenta si Kalbo, ay di sana adobong baboy ang ulam natin ngayon. Maging practical ka nga at huwag palaging imbesyon na pinapairal mo. Oo nga pala, habang hindi pa ako nakakahanap ng bagong kabayo, ay buhatin mo na lang muna ang mga gulay. Magtiis ka muna at pansamantala lang naman yan. Pero masyado pong mabigat ng tiklis kapag puno po yun ng mga gulay. Baka hindi ko po yung kayanin. Bakit? Gusto mo bang ako pang umakyat ng bundok? Nakita mo namang matanda na ako at mahina na ako. Ako pa nagtitinda ng mga gulay. Hindi pwedeng ako lang ang lahat ng kikilos dito. Aba, hindi tayo mabubuhay pag nagkataon. Sige po. Kakayanin ko na lang po. Kahit mahirap. Ayan, ganyan na. Ganyan ka dapat mag-isip. Kahit mahirap, kailangan mo kayanin. Sige na, kumain ka na. At ayoko nang makikitang umiiyak ka. Pinilit ni Darwin na kumain kahit wala siyang gana. Pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha upang hindi na siya pagalitan ni Lola Biring. Sa mga sumunod na araw, ay nilabanan ni Darwin ang lungkot sa pagkawala ni Kalbo. Alam niya na hindi siya maaaring magpatalo sa lungkot dahil siya rin ang mahihirapan at maaapektuhan. Simulan nang wala na silang kabayo, ay nahirapan na siya ng gusto sa pagbababa ng mga gulay mula sa bundok. Maraming beses niyang inisip na sumuko, ngunit alam niya na walang lugar ang pagsuko sa buhay, lalo na't mapapagalitan siya ni Lola Biring sa sandaling magreklamo siya o maglabas ng hinaing dito. Isang araw, habang hila ni Darwin ang isang tiklis na puno ng mga gulay, ay lumapit si Rodel sa kanya. Agad siya nitong tinulungan dahil nakita nitong hirap na siya. Hanggang ngayon ba ay wala pa rin kayo nakukuha ang bagong kabayo? Wala pa rin, Rodel eh. Ang sabi ni Lola ay maghanap siya ng kabayo na hulugan. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang nahahanap. Kawawa ka naman pala. Ibig sabihin, ikaw na mismo nagbababa ng mga gulay mula sa bundok. Hindi ba naaawa si Lola Biring sa'yo? Buti sana kung hindi ka pilantod, tapos ang payat-payat mo pa. Paano? Wala rin kasi pwedeng gumawa ng ginagawa ko. Matanda na si Lola at mahihirapan na siyang bumaba ng bundok kung may dala siyang mga gulay. Mabigat to eh. Ayos na rin to, para hindi na mahirapan si Lola. Kung may malaki lang sana akong maitutulong sa'yo. Kung may pera lang sana ako, binilhan na kita ng kabayo eh. Yung medyo bata pa, para malakas. Ano ka ba, Rodel? Malaki na kaya ang naitutulong mo sa akin?
Lalo na nung ipinagtanggol mo kami ni Kalbo kina Waldo. Ay, naalala ko tuloy bigla si Kalbo dahil nabanggit ko ang pangalan niya. Kaya kung nandito pa sana siya, hindi ako mahihirapan ng ganito. Sinabi mo pa, pero isipin mo na lang na mas mabuti na rin yung nangyari na yun kay Kalbo para makapagpahinga na siya. Hindi ba ikaw na mismo nagsabi sa akin dati na matanda na at mahina na si Kalbo? Ang totoo, yan talaga ang iniisip ko ngayon, Rodel. Iniisip ko na kung nasan man siya ngayon ay hindi na siya nagbubuhat ng tiklis na puno ng mga gulay. Hindi na siya mahihirapan. Tumatakbo na lang siya kasama ang mga kabayong kagaya niya. Malaya na siya. Oo nga pala, maiba ko. Grabe na pala talaga ang mga kaganapan dito sa baryo natin, no? Dahil ba sa aswang? Oo, dahil nga sa aswang. Bakit? Ano naman bagong kwento tungkol sa aswang? Kilala mo naman siguro si Mandidong, di ba? Oo, yung nagtitinda ng balot at penoy. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Alam mo bang nasa ospital siya ngayon kasi natake siya ng aswang kagabi? Muntik na nga siyang mamatay sa dami ng mga sugat na nakuha niya sa pag-atake ng aswang eh. Mabuti na lang at nakasigaw daw si Mandidong at nakagapang siya papunta sa bahay na nagbukas para sa kanya. Sigurado raw ba na aswang talaga may gawa nun kay Mang Didong? Oo naman. Sino pa ba ang gagawa ng ganong karumal-dumal na bagay, di ba? Kundi aswang lang. Bakit parang sa tanong mo hindi ka naniniwala sa aswang? Sabi kasi ni Lola, wag daw ako maniniwala sa aswang kasi hindi naman daw yun totoo. Anong hindi totoo? Sa dami ng nakakita sa aswang at may ilan na ring nabiktima, hindi pa rin siya naniniwala. Pambihira naman yan, Lola mo. Ewan ko ba? Saka na lang siguro ako maniniwala kapag nakita ko na mismo yung aswang na yun. Naku, Darwin, wag mo nang pangarapin na makita mo yung aswang. Kasi malamang kapag nakita mo yun, ay papatayin at kakainin ka niya. Buti sana kung mabilis kang makatakbo. Alam mo naman, kapag hinabol ka ng aswang, ay madali ka niyang maaabutan. Ayoko na lang sabihin kung bakit. Oo na, alam ko na yun. Kasi pilantod ako. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Ayoko nga sabihin kasi nga baka isipin mo na tinutukso kita. Hindi naman. Ayos lang naman, Rodel kapag ikaw ang nagsasabi na pilantod ako. Alam ko naman na hindi panunukso ang intensyon mo kapag sinasabi mong pilantod o pilay ako. Mabuti naman. Hindi naman talaga kita tutuksuin kasi masyado na akong masama kung dadagdag pa ba ako kina Waldo, di ba? Oh, nandito na pala tayo sa bahay namin Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Rodel Sus, ayos lang yun. Basta kapag nakita ulit kita, tutulungan kita. O sige, uuwi na ako at baka hinahanap na ako ng nanay ko Bye, Darwin. Sige, Rodel. Ingat ka. Nang umalis na si Rodel, ay napangiti si Darwin. Masasabi niya na mapalad pa rin siya dahil may kaibigan siyang kagaya ni Rodel. Hindi man siya nakakatanggap ng pagmamahal na dapat niyang matanggap mula kay Lola Biring, ay nakakaramdam naman siya ng labis na pagmamalasakit mula sa nag-iisa niyang kaibigan. Nang mga sumunod na araw, ay patuloy na nahirapan si Darwin, lalo na sa tuwing bumababa siya ng bundok dahil sa may dala na siyang tiklis na puno ng mga gulay. Dumagdag pa sa pagpapahirap na yun ang madalas na panunukso ni Waldo sa kanya. Kaya naman, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang pagtitimpi at pagiging bingi sa mga panunuksong naririnig niya. Mas lalo ding tumindi ang takot ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa isang bangkay ng babae ang natagpuan sa masukal na bahagi ng baryo. Wakwak ang tiyan ng babae at puno yun ng mga kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Ang unang pumasok sa isip ng mga tao ay aswang ang pumaslang sa naturang babae. Isang umaga, habang pinanonood ni Darwin si Lola Biring,
na inaayos ang mga gulay na ilalako nito, ay ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman na takot. Lola, may natagpuan po palang bangkay ng babae dito sa atin. Grabe daw po yung pagkakapatay dun sa babae. Wakwak daw po yung tiyan. Sabi po ng mga tao, aswang daw po ang may kagagawan nun. Hindi po kaya totoong may aswang na po dito sa atin, Lola? Baka po kailangan na po nating maniwala at gayahin na po natin ang ginagawa ng mga tao na nagsasaboy po ng asin sa paligid po ng bahay nila. Ayak ka na naman sa aswang-aswang na yan. Malamang, adik lang ang may gawa noon at hindi isang aswang. Palibasa, hindi nila nahuli yung totoong pumatay doon sa babae. Kaya sa aswang nila, isinisisi ang lahat. Lola, baka lang po kasi totoo po yung aswang eh. Gaya po kasi ng sinabi ko dati, mas maganda po kung maging handa na po tayo kesa po magsisi tayo sa huli. Tumigil ka nga. Tigilan mo na ako sa kakaaswang-aswang mo na yan. Natutulog na ang tega ko sa'yo. Ang bihirang bata ito. Oo nga pala. Hindi na ako bibili ng kabayo. Po? Pero bakit po, Lola? Akala ko po ba'y naghahanap po kayo ng kapalit ni Kalbo? Naghanap naman ako. At may mga nakita ko nagbebenta ng kabayo. Pero ayaw nila lang hulugan. Ang gusto nila ay buo kong babayaran yung kabayo nila. Wala naman tayong malaking pera. Kaya naisip ko na wag na lamang bumili. Lola, paano po ako? Ang ibig niyo po bang sabihin ako na lang po talaga magbababa ng mga gulay mula po sa bundok? Ganun na nga. Kaya mo yan. Diba, ilang araw mo nang ginagawa at saka mukhang nasasanay ka na. Sa totoo lang po, hirap na po ako, Lola. Alam niyo naman po na pilay po ako eh. Buti po sana kung wala po akong kapansanan at magiging mas madali po sana ang lahat. Kilala to, bakit ba dami-dami mo palagi reklamo? Magpasalamat ka na nga lang. Kasi dahil sa ginagawa mo na yan, kahit mahirap ay may nakakain ka sa araw-araw. Hindi gaya ng ibang mga bata dyan na kumakalam ang mga sikmura. Hindi na nagawang makasagot ni Darwin sa huling sinabi ng kanyang lola Biring. Alam niya na kahit anong paliwanag pa ang kanyang gawin, ay hindi nito papakinggan. Labis siyang nalungkot nang mapagtanto niya na araw-araw na siyang mahihirapan sa pag-akyat at pagbaba niya sa bundok dahil wala nang balak bumili ng kabayo si Lola Biring. Nang sumunod na araw, ay maagang nagising ang batang si Darwin. Matapos nilang mag-almusal ng kanyang lola, ay dinala niya na ang tiklis at nagtungo sa lupa nila sa bundok. Nagdilig muna siya ng mga tanim nila roon at isinunod niya ang pag-aani sa mga gulay. Habang abala siya sa pagpitas ng mga kamatis, ay natigilan siya nang makarinig siya ng halinghing ng kabayo sa kung saan. Nagtatakang lumingon sa paligid si Darwin. Inakala niya na nagkamali lang siya ng pagkakadinig. Ngunit nang muli niyang narinig ang halinghing ng kabayo, ay napagtanto niya na hindi yun isang guni-guni. Tuluyan nang tumayo si Darwin at muli siyang luminga. Kalbo? Kalbo, ikaw ba yan? Minumulto mo ba ako, Kalbo? Huwag mo naman akong multuin. Kahit kabayo ka, ay matatakot pa rin ako sa'yo. Sa pangatlong pagkakataon, ay narinig ni Darwin ang halinghing ng kabayo. Naging sunod-sunod na yon hanggang sa nagduda na siya na kaluluwa yon ni Kalbo na nagpaparamdam sa kanya. Kahit imposible na magkaroon ng kabayo sa bundok sa oras na yon, ay nagdesisyon pa rin si Darwin na hanapin ang naturang kabayo. Sinundan niya ang tunog ng kabayo hanggang sa nakita niya ang isang puting kabayo na nasa ilalim ng isang malaking puno. Teka, totoo ba to? Paano nagkaroon ng kabayo rito? Nilapitan ni Darwin ang kabayo. Napansin niya na hindi yun makaalis
Sa kinatatayuan nito, isa-isa niyang tinignan ang mga paa ng kabayo. Nakita niya na ang kaliwang paa nito ay nakaipit sa dalawang may kalakihang mga bato. Nako, ano ba nangyari sa'yo at naipit ang paa mo dyan? Teka, sandali, tutulungan kita ha. Basta wag mo akong sisipain ha. Hindi naman kita sasaktan eh. Nandito ako para tulungan ka. Huwag kang malikot ha. Ilit na tinanggal ni Darwin ang isang bato na umiipit sa paa ng kabayo. At nagtagumpay siya. Nang makawala na ang isang paa ng kabayo, ay bigla yung tumakbo pababa ng bundok hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Napatingin si Darwin dahil nakatulong siya sa isang hayop na nangangailangan ng tulong. Muli siyang napatingin sa mga bato kung saan naipit ang paa ng kabayo. Napakunot-noo siya nang may isang kakaibang bagay ang naroon. Kinuha niya yon at doon niya nalaman na yon ay isang sapatos ng kabayo. Hala, sapatos to ng kabayo ah. Natanggal siguro to sa paa niya. Pero parang kakaiba yata ang sapatos ng kabayo na to. Napakalinis niya at ang kintab-kintab. Paano ko naman to ibabalik dun sa kabayo na yun kung tumakbo na siya? Hanggang sa nagdesisyon si Darwin na itago na lamang ang sapatos ng kabayo at kapag muli niyang nakita yung kabayo ay sa kanya ibabalik. Marunong naman siyang maglagay ng ganon dahil ginagawa niya yon kay Kalbo nung buhay pa yon. Nang makabalik na si Darwin sa kanilang bahay ay hinugasan niya na ang mga gulay na kanyang inani. Matapos yon ay inayos na yon ng kanyang lola Biring at saka ito umalis para ibenta ang mga yon. Nang mag-isa na si Darwin ay hinugasan niya na ang mga pinagkainan nila kaninang umaga. Habang abala siya sa kanyang ginagawa ay natigilan siya nang makarinig siya ng halinghing ng kabayo sa labas ng kanilang kubo.